Hello! Welcome to my vlog. Today, it's holiday nga pala dito sa Pilipinas. Kaya naman excited akong gumayak. Heto nga pala ang aking outfit for today. Ito, nagsusuklay pala ako dito sa tagal ng panahon ngayon ulit. At heto at natapos na at bumaba na rin ako. Kinuha ko nga pala dito ang aking Instax camera. Sinubukan ko ulit kung gumana dahil nga sa tagal ng panahon ngayon ko ulit ito gagamitin. Pinindot ko ulit kasi minsan may mga mali ako napipindot. At heto nga pala, paalis na kami ng bahay. Medyo mainit na talaga ang panahon pero ang saya-saya ko at makakagala ulit ako sa tagal ng panahon. Ito na naman yung hinihintay ko, yung may holiday talaga para naman makasama ko si Mr. sa aming galaan. At dito nga pala sa banda sa amin guys, ang daming malalaking puno kaya malamig banda rito. Yung nakikita ninyo, ito yung highway, papalabas na ito ng aming subdivision. Kaya sobrang dami kong kwento dito sa Mr. ko na natuwa talaga ako at sinamahan ulit ako at ginagala na naman ako nito. Sa dami ko nga ang kwento kay Mr. Sabi ko buti dito sa banda sa atin wala tayong masyadong traffic. Di ko alam kung papunta ng Manila may traffic ba. Dito pala kami sa Dasmariñas, Cavite manggaling papunta ng Manila. Bago nga pala kami umalis ng bahay, chinek namin sa Google Map kung ilang oras ang papunta ng Manila. Mula dito sa aming bahay, kung ilang oras nga ang abutin. Pero nakita nga namin 2 hours and 41 minutes kung motor ang inyong sasakyan. Pero di namin alam kung kotse yung gagamitin ninyo. Pero ang alam lang namin yung nasa motor nga. Yun nga, hindi lang naman 2 hours and 41 minutes dahil nagkakandaligaw nga kami dahil hindi nga namin alam yung area na aming pupuntahan. Inulit nga namin ang pag-google pero yun na nga at nakita namin. Pero dito, tinutuloy-tuloy pa namin ang aming biyahe. Nag-i-enjoy kami dalawa. Si Mr. nga pala guys, hindi niya alam ang papunta ng Manila kasi nga, hindi naman kasi ito pala gala, hindi katulad ko. Kaya ako yung nagturo sa kanya kung saan kami lulusot at saan kami lalabas. O di ba ang galing ko talaga? Sabi ko nga pala kay Mr. wag na tayo mag-Google Map. Alam ko na kung saan pang punta natin. At sa akin ka susunod. Kaya mas enjoy ako magsabi kasi turo ako ng turo. Alam mo, sa totoo lang, nakakalito ang gumamit ng Google Map at Waze. Kasi tuturo ka kung saan-saan, mas lalo kang maliligaw sa kanila. Kaya sabi ko kay Mr. ako na magsasabi sa'yo kung saan ka dadaan para mas mabilis tayo makarating. At dito nga, tuloy-tuloy pa rin ang kwento ko kay Mr. Sabi ko, ayusin mo ang pagdadrive para sa safety natin. At heto nga, at biglang liko ng isang motor na iyon. Kaya sabi ko, yan ang mga delikado kahit anong galing mo. May iba kasing mga driver na hindi talaga nag-iingat, nadadamay ka pa sa kanilang naman. Araw-araw ako nagpapaalala kay Mr. dahil araw-araw siyang pumapasok sa trabaho. At heto nga, tuloy-tuloy pa rin ang ganda ng aming biyahe dahil wala nga kaming traffic na nadadaanan. Kaya naman, nagpapa-thank you Lord din na ulit ako dahil nga wala akong nakikita ang mga aksidente na hindi kagaya ng mga nakaraan na paglabas namin may mga nakikita kami. At heto nga, medyo malayo pang aming biyahe papuntang Manila. Bumubulong ako sa likod ni Mr. Sabi ko nga, Lord, kahit wala kaming maraming pera, basta ang importante masaya kami sa aming pag-alis ngayon. Higit sa lahat, safe ang aming biyahe at masaya kami dalawa ni Mr. Heto kasi yung pangarap ko na makasama ko si Mr. saan man ang punta ko, saan man ang gala ko at sa pera man o wala, ay ayos para sa akin. Ang importante si Mr. ang kasama ko. Sa tagal ng panahon, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Kaya doble yung saya na meron ako ngayon. Dulot ng bawat gala namin ni Mr. Isang pinakamahalagang pangyayari sa buhay namin mag-asawa. At heto yun ang lagi kong kinaiinggitan noon. Kasi ang dami kong nakikita ang couple na napakasaya nila kasama ang kanilang mga partner sa buhay. To be honest nga pala, sobra akong inggit na inggit sa mga nakikita kong couple noon. At sa dami ko nga palang kwento, heto na at nakarating na kami. At sa wakas na sa Marcedillo na kami. Ay ito, pinumpisahan ko na ang At heto, pumasok ako sa bawat mga tindahan na nakita ko. Ang daming pwedeng pagpipilian pala dito, nakakatuwa nga lang. Hindi po ako bumibili, tumitingin lang muna ako. Marami din nga pala dito makakain. Sobrang nga pala ako na-overwhelmed sa nakita ko. Ang saya-saya na sa pakiramdam. Sobrang natuwa ako. Sabi ko nga kay Mr. nakita mo yan? Ang daming pwedeng mabilhan. Wala nga lang tayong pera. Chares. Pero sa totoo lang, wala naman talaga akong planong bumili. Kahit sa buhay pa lang, sinabi ko na, papasyal lang ako para matuloy-tuloy sa kaka-video ang aking Mr. Sumusunod talaga sa akin. Kaya sobra akong nagpapatay
thank you na lang talaga ako sa sobrang supportive ng aking mister. Kaya naman tuloy-tuloy lang din kami sa pag-iikot. May mga isaw pala silang mga tinda at meron dito Arab food, yung biryani nga pala, yung tinikiman namin ni mister. Hindi namin sukat akalain na ang dami palang lahi ang nagpupunta dito. Turista spot nga pala dito sa napuntahan namin. Kaya sobra naman akong natuwa. Sabi ko, wow, ang dami kong nakikita dito na iba't ibang tao. May mga alien, chares! At heto nga, may nakita akong mga labubo, kaya nagmamadali akong lumapit. Pinakita ko nga kay mister, tapos ayan, hinahawak-hawakan ko silang lahat. Ang cute-cute! Natuwa ako ng sobra kasi nga uso nga ang mga labubo this time, diba? Ayan, tinitingnan ko pa rin yung store nila na puro halos labubo. May nakita pa din akong labubo. Ayan, nasa box pa siya. Ang cute, diba? Sobrang sikat na kasi ngayon ng labubo. Hindi ko malaman-laman kung ano nga meron ng labubo. Okay lang no, kasi kahit hindi naman tayo nakabili ng mga mamahaling labubo, dito pwede kang bumili sa mga murang presyo. Tara, patuloy tayong mag-iikot dito. Dahil alam ko marami dito pwedeng mabili. Kung may plano nga pala kayong gumawi dito at alam ko siguradong sigurado mag-i-enjoy kayo dito. Alam nyo ba kung bakit? Sa dami nyong nakikita mga pagkain, nakakagutom ang paglalakad. So dito namang banda ay may mga, ayan, nagsasalamin pa nga ako. Ito yung mga flowers na gawang ano din. Hindi ko alam kung anong gawa dyan. Tinitingnan ko nga lang pala ang sarili ko kung maganda ako. So ayun nga, nakita ko kasi mister. So ayan, tuloy-tuloy. At ito hanggang dito lang pala yung Mercedillo nila. At sa wakas, hindi ko akalain na maganda pala ang lugar na ito. Sobrang saya sa pakiramdam ang makita ng ganito. At biglang may lalaking dumaan sa harap namin. At sinundan pa talaga ng kamera. Naloloka ako. Ang ganda pala dito. Sobra ako namamangha guys. Ang daming turista nga sa paligid. Di ko alam, may mga Bisaya ako naririnig na nagsasalita. Sabi ko nga kay Mr. ayun, no, tingnan mo dito banda. Kasi parehas nga kami. First time kasi namin ang pagpunta dito ngayon. Ang laki nga din ng simbahan. Yan, pwede ka pumunta at pumasok. Pero nag-iikot muna kami. Tinuturo-turo ko pa kay Mr. yan. Ang dami ng taong nagpupunta dito, mga turista, iba't ibang lahi nga pala ang nakita namin dito sa araw na iyon. At meron nga pala ang kalisa na sa tabi namin na kung gusto mo sumakay at dadalhin ka nila sa ibang mga tourist spot dito lang. Dito lang mismo sa loob. At padami na pala ang taong pupunta na dito dahil paggabi na rin. So sila ate girl, nakabuelo na. So ayan, magpa-picture na. Medyo naghahanap ako ng buwelo dyan kung saan pwede ako magpa-picture. At heto na nga, nakapwesto na ako. Ayan, kukuhanan ako ni Miss Riga ng pictures. Medyo nahiya nga pala ako kasi sa dami pa naman tao sa paligid ko. Kaya hindi ako masyadong komportable. Tingin dito, tingin doon. Baka sakaling walang nakatingin. At biglang sumama ang tingin ko kay Mister. Hindi kasi ako pinicture. At dito namin nakita ang mga lumang mga Bible na pwede siyang ibenta dahil napakamahal pala nito. Hindi ko nga pala na-appreciate dahil hindi ko naman alam kung may luma nga ganito. At namangha na naman ako dahil ngayon lang ako nakakita ng mga lumang kagamitan, lalo ang isang Biblia. Pagpasok na namin dito sa simbahan, sa nakita ninyo kanina sa likod namin, heto, mapapansin nyo dito ang mga pangalan na RIP. Ibig sabihin, mga namatay nito. Ito yung mga sementeryo nila. At alam namin, ang kwento ng ibang tao dito, ito yung nangyari noong World War II. At mga obispo, pati mga doktora na may katungkulan dito sa simbahan na ito. Daming mga pangalan, mga Espanyol. At dito naman sa mga pader na ito yung mga matataas na tungkulan sa kanila. Sobra akong nagulat na mga nakita ko sa daming pangalan na nailibing pala dito. At ginawa nga pala itong sementeryo ng mga Katolik. Dito na ilibing ang mga taong membro nila. Patuloy nga kami umiikot sa loob ng simbahan para tingnan ang ibang sementeryo. Ito nga ang nakita namin, sa dami nga palang nailibing dito. Iba at napatahimik nga ako bigla dito sa loob ng simbahan. Kung nakita nyo itong malaking bell na ito yung isang bell na tinanggal dahil sa pagre-renovate ng simbahan. At dito nga mababasa ang patungkol sa bell. At heto ang itsura ng San Agustin Church pagkatapos naman na renovate. At dito rin mababasa mo
Dito dati nalagay yung malaking bell na nasa baba. Inalis lang nila dahil delikado na. At dito mo rin mababasa ang pinagdaanan ng simbahan ng San Agustin. Ito ang kabilaan ng isang sementeryo na nakita natin kanina dito sa loob. Ang laki nga pala dito sa loob ng simbahan na ito, ang lawak at ang laki. Salamat nga pala sa panonood ninyo dito sa aming video. Thank you for watching. Bye! Kaya pala dinadayuhan ito ng mga turista pati mga estudyante. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.